Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is sa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong pinag-usapan o napag-usapan na huwag niyong maiturin isang legal opinion bagkos concerned discussion for information and academic purposes only. Kung meron kayong compelling issues, may pinaka-the best na ang magkonsulta po sa inyong lawyer. Okay? Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, pwede po bang makahingi ng pabor po sa inyo, no? Because ayon po sa datos po ng YouTube, na more than 60% po ng ating regular viewers ay hindi po subscribers, no? So if you find our videos interesting at saka informative, nakakatulong po, ay wala naman pong mawawala sa inyo kung i-click po niyo yung subscribe, share, and like buttons po natin. At makatulong po kayo sa ating advokasya para mapalawig pa natin, no, ang ating programa at maparating ito sa ating mga kababayan, no, saan man po sila o kayo naroroon. Sila po, it could be your friends, it could be your neighbors, no, it could be your kamag-anak ninyo. Okay? Kapag sila din ay may mapulot po sa ating na pag-usapan. Sabi natin ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Okay? Pahiram din po uli ng inyong oras. Saglit lang po. I-click po, i-promote ko lang po yung ating libro, no? Paki-screenshot po and then you can i-scan po ninyo so that you could be guided doon sa website po ng ating publisher sa Central Books and you can have more information about these books. But in just lang po, no, if you can have a copy of this book, yung Legal Handbook, A Daily Companion for All, may malaking bagay po ito kung meron kayo sa inyong bahay at saka inyong workplaces. Ang libro pong ito ay extract po, no, ng mga batas na may kinalaman po sa buhay natin, no? From the time na tayo pinanak hanggang sa mawala po tayo sa mundong ito. Meron silang nandito po yung particularly mga batas po na mga issues na natin natalakay sa YouTube ay nandito po sa legal handbook na ito. Okay? So, and then ito pong handbook on the Bill of Rights, no? May kinalaman ito sa arrest, warrantless arrest, no? Search and seizures, sa mga personal properties po natin, no? Na maaaring itong subject to arrest or seizure na kung ang gobyerno po ay mag-exercise po ng kanilang tinatawag na inherent police power po nila o nagkaroon po ng paglabag sa batas, no? At ang isang tao rin ay naaresto ng walang warrant, okay? And then yun nga ay nagkaroon ng custodial investigation. Ay malaking bagay po, no? Kung meron kayo ng librong ito. Of course, yung ating labor laws sa mga HR practitioners po natin, no? This book is very handy kung meron po kayong copy nito sa inyong workplace, no? Particularly in dealing with your employees in disciplinary action issues, okay? Malaking bagay po ang ating labor laws na ito with the corresponding social legislations, okay? Of course, yung corporate law annotated o panyero-panyeras, mga corporate practitioners po, no? Kung wala po kayong copy pa, I strongly suggest na kumuha po kayo ng copy nito, no, as your handy reference materials, no, sa practice po natin, no, sa corporate practice. Okay? And then, sa mga panyeros at panyeras, kung wala pa kayong copy ng CIPRA, no, the Code of Professional Responsibilities and Accountability, kumuha na po kayo, no? You can order sa Central Books. Mga hardbound po itong mga librong ito. They have branches in Metro Manila at saka sa Cebu and in Davao. Okay? So, paki-screenshot lang po, no? So that pwede nyong i-scan yan later on, no? At meron kayong reference materials pag gusto ninyong makapag-order, no, ng mga libro ito. Maraming salamat. All right? So, okay, back to our discussions na tayo. Okay. Sabi dito, basahin natin yung sulat sa atin ni Lindayami. Okay? I hope I get your name
correctly, no? Ito sabi ni attorney, paano ng manang lupa ng father ko? Na in short, ang father na may naman ng lupa, binenta ng mother ko sa tita ko. Okay. Tapos, ngayon po, binili ng tita ko. Ang problema po ngayon, sinasabi ng mga kapatid ko, di sila nakapirma sa absolute deed of sale. Gusto nilang makuha ang parte ng lupa. May karapatan ba ang mga kapatid na humabol sa lupa? Alright, it's a very good question. Okay? Well, una, since itong lupang ito ay mana ng father ninyo, and hindi naman maliwanag kung buhay pa ba ang father ninyo. Wala na. Now, assuming na wala ng father ninyo, okay? At hindi pa nagkaroon ng extrajudicial settlement of estate, doon sa naiwang ari-arian ng father mo, kasama na yung naman ng lupa, at ito'y binenta ng mother mo sa tita mo, abay, labag po sa batas ang ginawang pagbenta po, no? Kasi hindi pa nagkaroon ng extrajudicial settlement of the estate, no? Doon sa nasabing properties. Kaya kung naibenta ito, nagkaroon ng bentahan at hindi nga nakapirma ang ibang kapatid doon sa bentahan ng lupa, okay? Ay meron silang karapatan na maghabol kasi tulad ng ating paulit-ulit na sinasabi, ang mga anak po ay compulsory heirs po yan. Pag sinabing compulsory heirs, ay hindi po maaaring pagkakaitan ng parte ng mana o legitim yung mga anak. Kasi protektado po ng batas ang kanilang legitim or mana. Maaari lang mapagkaitan ang anak ng mana kung nagkaroon ng disinheritance, no? Sa pamagitan ng last will and testament. Otherwise, katulad nitong sulat sa atin, abay, nagbenta ng lupa, okay? At ito'y mana pala ng father ninyo. Ang nagbenta ay mother ninyo. And you know, this property, kung tutusin mo, ay hindi naman kasama sa conjugal o absolute community property ng mother mo at saka father mo kasi mana ito ng father mo, no? Okay? So ang mangyari diyan is pwedeng may basihan po ang paghabol ng dalawang kapatid. Okay? May karapatan sila. Hindi lang yung ibang kapatid, lahat po kayong mga anak may karapatan. Dapat idaan ito sa tamang proseso. Nagkaroon muna ng extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Kung saan may pirma po ang lahat ng mga heirs kasama yung mga kapatid. Para upang sa ganun, mabigyan din sila ng parte, no? Doon sa ng kanilang share, doon sa pinagbentahan. Kaya may basihan po ang paghahabol ng dalawang kapatid doon sa naging bentahan. Okay? At kung ayaw ibigay, may basihan po ang dalawang kapatid, no? Na mag-file ng petition sa korte for reconveyance at saka adverse claim upang sa ganun ay mabawi nila yung kanilang mana. And in fact, assuming na yung ginawang pagbenta ng mother mo could be binding, no? Kasi hindi man kumpleto yung ang data dito sa sulat mo. Kung mayroon man, ang valid lang dito na maaring maibenta ay ang share ng mother mo bilang siya din na isang surviving spouse na compulsory heir. Yung kanyang share lang at pwede niyang ibenta. Pero walang karapatan yung mother mo na ibenta pati share ng kanyang mga anak, ninyong mga kapatid. Okay? Kasi kapat yan ay magkaroon muna ng settlement of estate. At kung hindi pa man, ang ibenta lang niya yung kanyang share lang. Huwag niyang pakialaman na ibenta yung share ng ibang niyang mga anak na hindi naman pa na subject to settlement of estate at saka wala siyang karapatan para maibenta ito. Okay? So maraming salamat at see you again in the next video po natin. God bless.